So at ito na nga mga kababayan, pag-usapan po natin kung bakit tinawag na a City of Zombie etong Davao City mga kababayan. Dahil dito nyo makikita kung ano ang pinaggagawa nitong mag-amang Duterte mga kababayan buhat nung mapaupo po sila dyan po sa Davao City bilang alkalde ng Davao City. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan dito po sa nakita natin na balita galing po sa Inquirer.net, sabi po dito mga kababayan, a City of Zombie. Bakit mga kababayan tinawag na ganyan ang Davao City? So sabi dito mga kababayan, pag-usapan po natin, ito po yung source po natin ha, yan, inilipat ko na lamang po dito. So ngayon, eto daw, a City of Zombies. Bakit tinawag na City of Zombies? Eto pong Davao City. Sabi po dito, isang lungsod ng mga zombie ang serye ng mga pagdinig sa parehong Senado at Kamara ng mga kinatawan sa extrajudicial killings or etong AJK na nauugnay sa kamamatay na gera kontra ipinagbabawal na bato ni dating Pangulong Rudy Duterte ay muling nagbukas ng iba pa mga latang uod na matagal nang itinatago ng mga miyembro ng pamilyang politikal ni Duterte. Hindi marami sa atin na nakakaalala sa impeachment case laban kay Duterte ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano noong Marso 16, 2017. Isa sa mga kinasuhan sa impeachment case ay ang hiring of ghost employees na nauugnay sa pagpapatupad ng Davao Drug Matrix of template na inilalarawan ko sa kanila sa column na ito. Kasi nga kung matatandaan nyo noong 2017, sinampahan ni Congressman Gary Alejano, eto pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng impeachment mga kababayan, itong Magdalo Party List mga kababayan. Dahil kung tutusin, talagang nakita nga naman yung mga ghost employees mga kababayan nung panahon po nitong si Digong, bukod pa yung kay Sara Duterte. Kaya nga masasabi po natin na kaya tinawag na City of Zombies yung Davao City kasi talamak po talaga dyan ang mga ghost employees mga kababayan. Ano po sabi pa dito? Sa ilalim ng pagkapangulo ni Rodrigo Duterte na maraming kinatawan at senador na kaalyado niya, hindi na umuunlad ang kasong ito. Ito ay inilibing kasama ang isa pang impeachment case na isinampa rin noon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito ang dahilan kung bakit parehong naisipan ni Alejano at Trillanes na dalhin ang kaso ni Duterte sa atensyon ng International Criminal Court. So kaya pala umabot dyan mga kababayan kasi nga naman hindi tinrabaho ng mga senador na parehong kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte eto pong impeachment complaint na isinampa ni Congressman Alejano at saka po ni dating Senador Antonio Trillanes mga kababayan. Kaya pala umabot po ito sa International Criminal Court. Sabi pa dito, ilang netizen ang nagpost ng mga memes na ang Davao City ay isa sa pinaka nakakatakot na lungsod sa mundo na may higit sa 11,000 ghost employee or yung mga empleyado na hindi naman talaga nag-e-exist, kumbaga ginagamit lang mga kababayan para pagkapirahan ng nakaupong mayor di umano. Sabi pa dito, ipinakita ng mga testimonya ng dalawang pangunahing miyembro ng kilalang Davao o Duterte Death Squad or etong DDS na sila kasama ang libu-libong iba pa. Ang pangalan ay inimbento lang namin. Inimbento lang namin ang mga pangalan ay mga ghost employees ayon kay dating DDS Squad Commander Arturo Las Cañas. Kinumpirma rin ito sa pamamagitan ng isa pang nilagdang affidavit ng dating DDS hard assassin na si Edgar Matubato. So mismong inamin po nila dito na inimbento lang yung mga pangalan mga kababayan or sa madalit salita yung 11,000 mahigit na mga ghost employees, ang nag-imbento lang ng mga pangalan noon ay etong sina Las Cañas mga kababayan. Kasama etong sina dating Pangulong Duterte kasi ang boss lang naman nila mga kababayan, wala lang namang iba. Kung hindi etong si dating Pangulong Duterte na imposible naman na gagawin niya ni Las Cañas nang walang basbas ni dating Pangulong Duterte ang mag-imbento ng pangalan para may magamit sa mga ghost employee. So ngayon sabi pa dito, parehong nag-practice ang mag-amang Rodrigo at anak na babae na si BP Sara sa pagkuha ng mga ghost employees sa kanilang termino bilang alkalde ng Davao City. Sinabing regular itong nagsasagawa ng mag-ama sa panahon ng kanilang termino 2001 hanggang 2010. 2013 hanggang 2016 para sa ama at mula sa 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022 para sa anak na babae. Tandaan ng anak
Ito daw mga kababayan na babae ay pumasok pagkatapos ng pagtatapos ng unang siyam na taong limitasyon sa termino ng ama at muling naging alkalde pagkatapos ng kanyang ama sa kanyang ikalawang pagbabalik sa termino. Habang naging presidente ang kanyang ama noong 2016, naging alkalde muli si Sara sa Davao City sa parehong panahon. Nga pala mga kababayan, isa naman itong typical na gawi na maraming political dynasty sa bansa or politikong dynastiya sa bansa. Sabi pa dito mga kababayan, minsan tinawag ng Commission on Audit COA na maanumalya ang gawaing ito dahil ang pirma na mga tumatanggap ng sweldo ay hindi daw tumutugma sa mga nasa payroll at walang ibinibigay na paliwanag. Nagtaka lang ako kung paano tinugon itong COA ruling ng mag-ama. Ngunit kung walang gagawin, mauunawaan ko ito. Kapwa mag-ama ay pinamumunuan ng Davao sa pamamagitan ng kamay na bakal na nagbabanta sa mga taong magpapabagsak sa mga butel ng kamatayan at iba pang anyo ng neutralisasyon. Hindi rin sila ang mga huwara ng pagiging kuripot na uri ng mga administrador ng gobyerno. Kilala silang magastos sa paggamit ng pera ng gobyerno para sa mga AJK at sa mga kahina-hinalang paggamit ng confidential at katalinuhan. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, expert talaga ang mag-amang Duterte pagdating po sa pamimeke ng mga pangalan, paggawa ng mga ghost employees at paggawa ng peking pangalan na gagamit ng pera or sasahod ng pera. Alam nyo, napakalaki ng kitaan talaga mga kababayan kung tutuusin dyan sa mga ghost employees. Sabi nga nung iba, kapag ka may 5 o may 2 kang ghost employees, talagang buhay ka na malamang. Paano kung sobrang dami ng mga ghost employees mo at umaabot ng 11,000? Di buhay na buhay ka na at sobrang tindi na ng yaman mo. Dahil alam naman po natin na ang mga empleyado sa City Hall sumasahod po yan kada buwan. Kung may 11,000 ka na mga ghost employees, talagang buhay na buhay ka na kada buwan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Maraming kaibigan ang nagbahagi sa akin ng isang nakakagambalang inikdota tungkol sa isa sa mga tinatawag na multo na empleyado. Isang dating mataas na opisyal ng militar ang nagbahagi nito sa kanila habang bumisita sa Davao City. Noong alkalde pa itong si Rudy, inalok ng huli ang una ng isang gabi ng kasiyahan sa isang mga magarang hotel sa Davao City kasamang isang babaeng ghost relation officer. Lumalabas na ang GRO na ito ay nasa ghost employees payroll bilang isang contractual administrative worker na ang trabaho ay hindi man lang nauugnay sa gawaing administratibo ng gobyerno, ngunit sa malaswang entertainment na ipinapaabot sa mga tinatalagang bisita ng lungsod. Biruin nyo mga kababayan pati GRO pala sa Davao City sumasahod sa City Hall ng Davao at naka-payroll sa Davao City pero hindi naman konektado sa City Hall ng Davao sa gobyerno yung trabaho ng GRO na yon. Kung hindi, ang trabaho lamang po niya ay pasayahin yung mga bisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun po katindi yang mag-ama na yan mga kababayan pagdating sa pangungurakot ng pera ng mamamayang Pilipino. Sabi pa dito mga kababayan, sa political landscape ng Pilipinas, ang pagkuha ng mga zombie na empleyado ay hindi natatangi at maaaring i-claim ng mga Duterte na ginagawa ito ng ibang mga politiko bilang isang regular na kasanayan sa pagpapatakbo ng mga local government units. Kung sasabihin nilang ito, tunay na nagsasabi sila ng totoo na ang kanilang mga sarili ang role model sa paggawa ng ganitong maanumalyang gawain. Ngunit dito sila huminto sa pagsasabi ng totoo. Hindi sila transparent sa ibang mga bagay, lalo sa paggastos ng pera ng gobyerno para sa masasamang gamit tulad ng mga pagpupondo sa mga AJK sa pamamagitan ng Davao Template. Gaya ng isinisiwalat ni dating Philippine Charity Sweepstake General Manager Ruina Garma na dating pulis noong termino ni Rude bilang alkalde. Ang mga hindi tapat na politiko ay nagbubunga ng mga ghost employees, paggawa ng mga ghost project at paghahain ng mga ulat ng creative writing tungkol sa ghost project dito at doon. Kapag ka lumitaw ang mga ganitong uri ng multo sa mga komunidad ng mga nabubuhay at kung susubukan ng mga nabubuhay na tanggalin ng mga zombie na ito sa pampulitikang tanawin, maaaring maging tunay na mga multo ang mga nabubuhay sa hinaharap. Dahil nga mga kababayan, kapag ka nakialam yung ibang mga nabubuhay at sinaway yung ginagawang yon ng mayor, baka maging multo nga talaga sila
nila sa hinaharap kasi baka ipatumba sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam naman po natin talaga mga kababayan na sobrang talamak yung paggawa po nila ng mga ghost employees at talagang mga kababayan, sina Duterte ang patunay kung paano gumamit at taksayahin ang pera ng taong bayan at ibulsa mga kababayan, kung paano nila sayangin ang pondo at pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kung titingnan nyo, puro daing sila dyan sa Davao City kasi nga sinasabi nila na apektuhan na daw yung ibang proyekto dyan po sa Davao City. Pero kung talagang noon pa tinrabaho na po nila na mapaganda ang Davao City, ay napakaganda na dapat ngayon ng Davao City kung tutusin at wala nang gaanong problema. Puro pag-maintenance na lamang dapat ang gagawin. Kaso nga lang ang problema, kung ang karamihan sa Davao City na ginawa ng mga Duterte ay mga ghost project, ibig sabihin, talagang hihiling sila ng hihiling ng paulit-ulit ng pera sa national mga kababayan para lamang po sa pangsarili nilang kapakanan. Ano po mga kababayan, so sabi pa dito, ngunit hindi bababa sa ito mga multo na kailangan nating alisan ng takip ang mga lihim na nabubuhay pa, ang mga politiko na gumagamit ng mga ghost employees, guro, proyekto at iba pa mga bagay para pakainin ng kanilang kasakiman. Walang pigil na kasakiman. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. So kaya tinawag na City of Zombies itong Davao City kasi talamak yung ginagawang ghost employees ng pamilyang Duterte. Talagang sobrang talamak mga kababayan dahil kahit GRO naka-payroll po sa Davao City at talagang ginagamit ng mga Duterte bilang pang-aliw doon po sa mga bisita po nila ng mga matataas na opisyales ng ating gobyerno noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon kung titingnan nyo pong mabuti mga kababayan, ganito po katindi mag-aksaya ng pera etong pamilyang Duterte na kapag ka sinaway mo, tiyak na may kalalagyan ka at baka nga ipatumba ka pa at baka nga maging multo ka pa talaga sa hinaharap mga kababayan. Ano po? So ngayon, kayo po, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa nakita nating balitang ito? Ito, revelasyon to mga kababayan dahil saan ka ba naman nagkatala? Kahit GRO, may payroll, kumikita, sumasahod dyan po sa Davao City City Hall. Di ba mga kababayan, yan yung pinakamatindi. Kahit GRO pinupondohan ni dating Pangulong Duterte bilang pang-aliw doon sa kanya mga kaibigan na opisyalis ng ating gobyerno. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan. At talagang kahit dito sinabi din na talagang trabaho din ni Sara Duterte ang paggawa ng mga ghost employees. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit doon sa resibo mga kababayan ng confidential funds, yung mga recipients na di umano tumanggap daw ng confidential funds, mga hindi rin po nag-e-exist sa madalit salita, mga multo din mga kababayan dahil nga kung bihasang-bihasa sila dito sa paggawa ng mga ghost employees, ibig sabihin bihasang-bihasa din itong si Sara Duterte sa paggawa ng mga peking recipients para po sa pangsarili po nilang interest. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.